Hi, my name is Jeff Ocrisma. As a kid, I attended Sunday school regularly. However, for me, God was someone I encounter only every Sunday. I didn't know Him beyond that. Since I was a young, I have always desired to be at the top of my class to receive praise and affirmation from people. Yet despite my efforts, I often failed. I was living a self-centered life, trying to manipulate others into giving me what I wanted. As a result, I became proud, selfish, and angry, especially towards my family. In 2021, my sister struggled with depression, which became a challenge for our family. She required medication every month, but my father unable to afford it consistently. We had a hard time making ends meet. In October of the same year, the pressure from school became too overwhelming, which also made me feel depressed. I blamed my father for our situation because he cannot provide what he needed. I became disobedient, aimless, and consumed by negative thoughts, thinking that I would never achieve my own goals. I eventually convinced myself that the only solution was to take my own life. Though I eventually recovered with the support of God and my family, I still felt that something was missing. In 2022, I started attending Elevate. I gained a deeper understanding of who Jesus is. In a true life retreat, I had a profound realization of His undying love for me. Over those 3 days, God revealed that I am worthy of being called His child. He also became my father and friend. Since then, I held firmly to His promise that He will never leave me or forsake me. Because of the assurance of His unending goodness and mercy, I committed to following Him and living my life fully for Him. After meeting Jesus, everything in my life changed. Instead of seeking validation from others, I chose to follow Him alone. I found my true purpose and worth in Him. This year, I'm taking GLC and have started to lead my own discipleship group. We meet weekly at Elevate, where I lead them through Real Talk and GLC 1. God also moved my heart to help my sibling grow in her relationship with the Lord by teaching her how to read the Bible and pray. Whenever possible, I also lead our family devotion. My desire to share Jesus with those who don't know Him grew even stronger. By God's grace, He continued to He opened the door for me to serve as a volunteer campus missionary at my school. He continues to use my gifts in the Exalt ministry, allowing me to serve Him and help others experience His love and grace. I'm Jeff Ocrisma. Once hopeless, I have now found blessed hope in Christ, and I'm committing to sharing that hope with others. Praise God, praise God. Andito, ayan, kasama ho natin yung mga nagtumulong ho kay Jeff sa kanyang paglago, sa kanyang relasyon kay Jesus Christ. Andito po si Caleb, yung kanya pong D-group leader, at si Jello, na D-group leader naman ni Caleb, at siyempre si Weng, na siyang D-group leader ni Jello. Di ba? Praise the Lord. Alam niyo po, itong napakaganda sa Christian life, tayo po ay niligtas ng Diyos. Pero hindi niya tayo iniwan basta-basta. Sinama niya tayo sa isang katawan. Kung kaya't, ang hangad ng Diyos na tayo magtulungan, kaya sabi ng Biblia, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Di ba? Tayo magtutulungan eh. Kaya ho, praise God kay Weng, tinulungan niya si Jello, si Caleb, at ngayon naman si Jeff. Praise God. At kaya hinahangad po namin at ang prayer namin, tayo rin po ay makita natin yung ating mga kapartner sa paglago sa Panginoon Diyos. Pwede tayong ulit tumayo, sandali, pag-pray natin sila, okay lang? Wala lamang kayong choice, di ba? Sige po. Pag tayo po mag-pray. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami na kayo po ang nagligtas kay Jeff. At salamat din, Panginoon, kayo nagbigay ng saysay sa kanyang buhay. At hindi niyo po siya talaga pinabayaan kung kaya't binigay niyo si Caleb para alalayan siya, lumagurin sa kanyang ugnayan sa inyo. Salamat din, Panginoon, na si Caleb po ay tinulungan po ni Jello. At ganun din naman si Jello sa pamamagitan ni Weng. Father God, we thank you for using every one of them. Father God, to help each other to grow in their relationship with you. I pray, Lord our God, di man sila maging perfect sa agad-agad o kaya, Panginoon, maging sa panahon dito sa lupa.
But thank you, Lord, that as we are to carry one another's burden, nasusunod namin, Panginoon Diyos, ang iyo pong ipinag-uutos sa amin. Salamat aming Ama. Continue to protect all of them, Father God, from the attacks of the evil one. And continue to use them, O Lord, to advance your kingdom. Lord, salamat po sa mga buhay nila. At hiningi po namin na tulad nila, bawat isa sa amin nandito sa silid na ito at maging sa mga nanonood online, I pray, Father God, that we too will desire to grow in our relationship with you and allow your name to, Lord, your name to be exalted and your kingdom to advance. Salamat, Panginoon, that the work is not for us alone, but for us as a body, Lord, belonging to you, Lord our God. Thank you, Lord, that you are the head and we are all parts of your body, Father God, to fulfill your great commission. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. God bless you. Praise God. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong series on truth over trends. Alam po ninyo, napaka-importante po ito sapagkat yung ating next generation, kailangan ho natin talaga silang ihanda. Kasi kailangan natin silang ihanda sa mga hamon na kanilang haharapin. At gayon din naman, tayo pong mga nasa next generation. Di ba? Kailangan din at naintindihan natin kung anong nangyayari sa ating kapaligiran nang sa gayon alam natin paano natin ina-navigate yung pong buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Now, isang bagay po na gusto ko maintindihan ninyo. Nung panahon po ng Israel, meron pong grupo na ang tawag sa kanila, the Sons of Issachar. At sila po ay mga nakakaunawa ng panahon. At sila niya, dahil doon, sila po'y may kaalaman kung paano po mabubuhay ang mga Israelita. Now, alam po ninyo, hangad ng Diyos na bawat isa sa atin na tagasunod ni Kristo ay maging mabunga. Naniniwala ka ba doon? That God wants you to be fruitful. Kaya sabi ng Panginoon, you did not choose me. I chose you. Ako ang namili sa'yo. Para ikaw ay magbunga at ang iyong bunga ay manatili. Yun ang hangad ng Diyos. At alam nyo ba na ang gusto ng Diyos, tayo po'y maging overcomer. Kung narinig nyo kanina, yung sinasabi po ni Alvin, sabi niya, may mga kabataang gusto na magpakamatay o magpakatiwakal dahil parang wala silang naintindihan paano nila papagtagumpayan ang buhay. Napakaraming tao ang daling sumuko sa buhay ngayon. Katulad ng katabi ninyo, sumuko na, natulog na. Pero hindi. Ang aga ha. Alam niyo, matagal na ako hindi namamansin ng mga natutulog pero hindi ko nakayanan eh. Sorry ha. Nagpipigil din ako eh. Pero nandiyan tayo. Pero anyway, marami sumusuko na agad sa buhay. Now, ang tanong, hindi yun ang hangad ng Diyos because God wants us to be overcomers. Kaya sabi ng Bible, we are more than conquerors in Christ Jesus. Nagkakaintindihan. If God is for us, who can be against us? Can you imagine that? Ang hangad ng Diyos, ikaw, ako, ay maging matagumpay. Napakisabi sa katabi mo, hangad ng Diyos, ikaw ay magtagumpay. Ayan. Ngayon, etong problema. Bagamat hangad ng Diyos na tayo magtagumpay, kahit maging may pagsubok ha, tandaan niyo, no temptation has overtaken you, which is not common to man. Sabi ng Bible, but God is faithful. Sobrang tapat niya that He will not let you be tempted beyond your strength. Ulitin ko, walang bagay na nangyayari sa iyo at sa sino mang sa atin na hindi alam ng Diyos at pinahintulot ng Diyos. At hindi niya yung pinahintulot dahil hindi mo kaya. Pinahintulot niya yun dahil kaya mo. Kaya natin. Are you following? Ay? Parang hindi nyo kinaya. Ulitin ko ha. Kaya, bawat pangyayari, bawat hamon na inalaw ng Diyos, kaya natin. Kasi God is faithful. Sabi niya, and the temptation itself will give you a way out. Yung mismong pagsubok ang magbibigay sa ng daan para ito'y mapagtagumpayan. Yun ang hangad ng Diyos. Are you following? Ang problema, minsan hindi natin alam anong ginagawa ng Diyos sa ating kapaligiran. Because we are not walking in step by the Spirit. Yung banal na Espiritu, binigay sa atin yan ng Diyos. Dahil alam niya ang palatuntunan ng Diyos. Walang nangyayari sa mundo na hindi kabahagi ng palatuntunan ng Diyos.
Kanya lamang, we need to understand ano yung nangyayari para alam natin to navigate. Kahit alam mo yung katotohanan, kung hindi mo alam yung pangyayari, hindi mo alam paano mo i-apply yung truth na binigay sa atin ng Diyos, sa ating kalalagayan, kung hindi natin naiintindihan. Kaya marami sa atin, we are being caught off guard. Nagugulat lang tayo, ano nangyari? Di ba? Pagkatapos ng service, ano, tapos na? Kanina pa. Ano nangyari sa'yo? Hindi mo alam kung ano nang kaganapan. Sa ginaw, sa ganda ng upuan, nawala ka sa iyong sarili. Now what I'm trying to say is this, kidding aside, this life, most people, hindi nila alam paano gumalaw sa business kasi hindi nila inaalam ang panahon. Hindi nila alam paano gumalaw sa opisina. Hindi nila inaalam ang panahon. They just think that everything will be accidental. Hindi ho. Even if we belong to God, we're praying. Kung hindi tayo sensitive to what the Holy Spirit is accomplishing, magugulat tayo, iwan na tayo. Kasi once the cloud of glory moves, you have to move along. Once it settles, you have to settle. Kaya alam dapat natin ano ang kilos ng Diyos. Kaya nga, God wants us to keep on praying. Sabi ng Lord, time will come that people will be caught in surprise dahil sa worries of life and the drunkenness and the dissipation. Bakit? Sabi niya, paano mo ma-overcome? Keep on the alert. Pray at all times. Inuunawa natin anong mga nangyayari. Kaya wag tayong mahuli na hindi natin naintindihan. And parents, listen to this. You need to prepare your children. And children, listen to this. If your parents fail you in preparing you for what will be coming soon, itong isang bagay, our Heavenly Father is preparing you now. Kaya makinig kayong mabuti. Huwag nating biruin ang mga nangyayari sa ating paligid. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Itong magkaibigan na ito, si Elizabeth, at yung kanyang 14-year-old, 17 si Elizabeth at 14 years old si Jennifer, nagkaroon sila ng matinding pagkakamali dahil nag-shortcut sila isang gabi, 11:30, galing sila sa isang party ng kanilang kaibigan. At tumawag sila sa kanilang bahay, kanyang bahay, sabi nila, Ma, pauwi na po kami. Just to inform them. Naisipan lang mag-shortcut sa isang mapunong mga lugar at ilang na lugar. Can you now imagine? No? Amerika ito. At safe na safe supposedly sila ron kasi may ilaw naman. Alam nyo, kakaibang sa ibang lugar. Kanya sa Japan, malaya ka maglakad kahit gabi. Sa Korea, kahit naman dito, pwede ka maglakad ng gabi, di ba? Bakit kayo tumatawa? Hindi ba pwede? Pwede. Kaya lang, talagang medyo may challenge. Pero pwede. Hindi naman totoong hindi pwede. Safe pa rin tayo. I still feel safe pa rin sa bansang Pilipinas, di ba? Kung mali yung feelings ko, at least feelings lang naman eh. Pero what I'm trying to say is this, shortcut sila. At nung nag-shortcut sila, meron pong tinatawag na black and white gang na nagkakaroon ng initiation. Doon sa initiation na yon, para ipapakita nila ng pagkamacho, sila po ay umiinom ng beer, pagkatapos po ay pinagsusuntukan nila yung mga bagong sali, parang part ng kanilang initiation. Nung sila po ay magkakahiwa-hiwalay na, nakita nila itong magkaibigan na ito. Isipin niyo, sabi niya, kunin natin sila. Hinabol sila at sa madaling salita, sila po ay nagahasa. And after 4 days, they were found dead, naked. At ayon sa pagsisiyasat, hindi sila agad namatay. Tinalian sila ng belt sa leeg at ng sintas ng sapatos at inapakan pa sa leeg just to make sure na patay sila. At alam nyo kung sino nakapatay sa kanila itong gang na to. Sila ay edad 14 to 18 years old. Nakakagulat. At itong nakakagulat, isa sa kanila, in-interview sa TV before it happened. Before it happened, sabi niya, human life means nothing. Walang kwenta ang buhay ng tao. Kaya in-imbibe nila to sa kanilang mga puso, dala-dala nila to, pinakita na talaga walang kwenta ang buhay ng tao. Now, itong malungkot. Nung nilitis na sila and they were found guilty, one of them said, hey, ang saya-saya pa niya, it's great, sobrang dakila ito. We did a big time.
Biruin ninyo, ang kanyang sigaw, nagawa natin. Big time crime. And they were so excited. Anong nangyayari? Sa totoo lang, sa atin, kahit sa bansang Pilipinas, napansin niyo po ba yung mga nagmamaneho, minsan sila nang mali, sila pa ang galit? Napansin niyo ba yan? O hindi na kayo nagmamaneho? Kahit pasahero, minsan hindi niyo maintindihan ang mga nangyayari. Kung sino pa yung mali, siya pa yung galit. Yung mga estudyante, sila'y nahuling nangongopya, pag nahuli sila, galit pa sila sa teacher. Hindi raw marunong magturo, kaya nag-aaral sila habang nag-e-exam. Diba? Parang ano nangyayari sa atin? Ang mga anak, nagugulat. Parang nung bata kami, naalala ko, hindi ka nakakapagsalta basta-basta sa magulang eh. Parang sa amin yung sobrang taas ng galang, talagang ngayon, grabe, yung mga bata ang tatapang. Yung magulang ang humihingi ng tawad. Eh okay naman yun, kaya lang hindi naman perfect ang magulang. Kanya lang, parang abusado. Hindi niyo ba napansin yan? O nararanasan nyo ngayon? Kasi nakita ko naluluha na iba eh. Hindi na totoo. Bakit nagkakaganto? Alam nyo, hindi na natin alam kung ano yung tama sa mali. Yan ang nangyayari. Bakit? Yan ang nangyayaring trend ngayon. Ang daming trend na nangyayari. Last week, ang ganda ng preaching ni Pastor Peter, gayon din ni Pastor Paul. Di ba? Ano daw yun? But if not, faith. Di ba? But if not, paano kung hindi? Kasi sa kasalukuyan, ang trend, pati maging sa pananampalataya, kailangan kapag ikaw ay nananampalataya, kung totoo ang Diyos, dapat sinasagot niya yung panalangin natin. Hindi niyo ba napansin, marami ang tumatalikod sa Diyos because they say, hindi totoo yan kasi hindi naman siya sumasagot sa panalangin eh. Kaya tinanong mo ba, bakit hindi niya sinagot yung panalangin natin? Meron ba nagtanong ng ganoon? Meron ba, kasi bakit ganoon? Siya pag nag-pray, sinasagot. Pag ako, hindi. Hindi mo ba tinanong kung bakit hindi sinagot yung prayer mo? Nakuha ninyo? Hindi ko mo sinagot ng Diyos yung prayer ng isa, totoo na agad. Hindi naman ko mo hindi sinagot, hindi na totoo. Ang sinasabi ko lang ganito, ang totoong pananampalataya, sabi niya, authentic. Paano malamang authentic yan? Lahat nagsasabi, nananampalataya kami. Hindi, authentic yan kasi yan ay naka-anchor sa resurrection ni Jesus Christ. Kumbaga, kahit anong sabihin mo, kapag totoo, kahit ano pang sabihin mo, totoo yan. Kahit pasanungalingan mo yan, totoo yan. Kaya if there is something that we can be assured of our faith, that the faith that the Jesus we serve, the Jesus we believe, kahit hindi niya sinagot yung prayer ko, but I believe Him because He rose again from the dead. Are you following? Hello? Now, tingnan nyo, bakit importante? Tingnan nyo. Sabi niya, if there is no resurrection of death, not even Christ has been raised, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Paano tayo nakatitiyak na yung Diyos nating pinaglilingkuran ay yung Diyos nila, Shadrach, Meshach, and Abednego? Dahil sa yung Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, namatay at nabuhay magbuli ayon sa kasulatan. Amen po? Kaya ito pa, if the dead are not raised, that even Christ has been raised. If Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sin. Now, if Jesus rose again from the dead, listen to this. Pag namatay ka at ako, mabubuhay tayo ulit at haharap tayo sa Diyos para sa kanyang tunay na paghuhukom. Now, if we will not take Him seriously, medyo matakot tayo ng konti. Kaya nga, yung ating pananampalataya, authentic. Bakit? Kasi nabuhay ang si Jesu Cristo. Ang ganda nito, sabi nga ni Sean McDowell, habang lumalayo yung pangyayari sa panahon natin, lalo nag-a-advance yung technology para mapatunayan na ang pagmuling pagkabuhay ni Jesus ay totoo. Nasusundan? Kaya kung ayaw mong aralin, ikaw na yan. Hindi na kasalanan ng Diyos yan. Kaya dahil dito, we are centered on God in our faith. Kumbaga, aaten ako ng D-group, hindi dahil sa ginawa ng D-group leader ko. Umaaten ako ng D-group dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Naunawaan po ba yan? Hindi, ayoko nang umaten sa D-group kasi hindi sila nagtitira ng pagkain. Huwag kang mag-alala. Umaten ka ng D-group dahil si Jesus nagpapakain ng 5,000. Kahit kulang na yung tinapay, sumusobra pa. Bakit nawalan ako?
Fasting ka siguro, sabi ni Lord. Ha? Mas higit niyang alam kung anong best para sa atin. Iba sa atin, sasabihin natin, nakasalalay kay Lord. Pag umulan, ayaw na tayo magkita-kita dahil umulan. Kala ko ba centered on God? Nakuha ninyo? Okay pa kayo? Hello? Kaya ito'y malaking hamon po sa marami sa atin at itong pinakamaganda. Triumphant. Bakit triumphant? Dahil may miracles? Hindi. Triumphant because He allowed us to obey Him and glorify the name of Jesus. Kahit minsan walang miracle. Tingnan niyo si Peter. Sabi ni Lord, Peter, nagpaalam si Satan sa akin para kayo ay salain. Sabi niya, pero pinag-pray kita para yung faith mo hindi mag-fail, hindi mabigo. Kaya pag bumalik ka, palakasin mo yung mga kapatid mo. Nasusundan ninyo? Ang faith na triumphant, hindi dahil sa himala. Yung faith na triumphant, kasi hindi ka nawalan ng pagtitiwala at sumunod ka sa Kanya at siya ay naluwalhati. Amen? Nagkakaintindihan? So, yun ang sarap ng ito ang ating inaharap. Now, alam niyo po ba, sa bawat panahon, may mga iba't ibang trend na nangyayari. Para lang natin maintindihan, for example, sa mga matatanda, noong 1946 hanggang 1964, yan ang mga tinatawag baby boomers, no? At mga silent generation. Ano ang trend nila? Dahil sa kanilang karanasan sa digmaan at karanasan sa mga patayan na matitindi na kanilang na witness, takot silang mamatay. Kasi parang hindi naman biro yung mamatay. Kahit naman sino sa atin, minsan kahit na hindi naman kahit sabi natin, uy, Christian na ako, hindi na ako takot mamatay. Pero pag nalaman mong may cancer ako, ba't ako may cancer? Mamamatay na ako. Hindi pa. Bukas pa. Hindi pa agad. Kinakabahan na tayo sa totoo lang eh. Diba? Kasi we need to be honest. The worst enemy that we have is death. Kaya natatakot mamamatay. Tatanda tayo. Loss of purpose. Wala na akong dahilan. Kaya iba, napansin niyo ba yung mga may edad minsan matampuhin? Hindi mo napansin yun? Kasi dati sila nagdidikta. O gawin mo to, gawin to. Ngayon, ang hirap sa'yo, hindi ka nakakinig eh. Ha? Tapos, parang wala ka na magawa. Huwag nyo nang gawin yan. Umupo lang kayo. Dati ako umaakyat dyan eh. Ngayon hindi ko na magawa. Kasi baka malaglag kayo. Pag nalaglag kayo, patay kayo. Tapos sasabihin mo, ba't pa ako nabubuhay? Kung wala naman na pala ako magagawa. Ganito lang ba talaga pag matanda? Nakita niyo yung mga nangyayari? Hello, tingnan niyo yung katabi ninyo. Di ba? Parang, wow. Excited sila magka-senior citizen card dahil sa 20%. Pero paano kung kahit sa pagbili mo ng pagkain, hindi ka na rin makanguya? Wala na rin magagawa ang 20%. Ang natutuwa na lang mga apo. Diba? Kaya, wala na ako. Paano na ako? Yung self-sufficiency, kailangan trabaho kaya sila noon. Talaga gusto lang to make sure that it's my destiny. I will do for it. I will work for it. Pero sabi Lord, no. Your purpose in life is to live for Christ and to die is gain. Hello? Pakisabi mo ulit sa katabi mo, anong purpose mo sa buhay? To live for Christ and to die is gain. Pakinabang yan. At even to your old age, itong pangako ng Diyos. You might say, paano na ang buhay ko? Paano kinabukasan ko? Ito sabi ng Lord, hindi kita pababayaan hanggang sa pagtanda mo. Nagkakaintindihan? Katiyakin mo, magkaibigan kayo ni Lord. Are you following? Dahil kung hindi si Lord ang kalaban, paano? Sasabi, I will carry you. Kung kaaway mo siya, I will throw you. Nagkakaintindihan tayo? Now, nung lumipas ang panahon, mga middle-aged adults, siyempre mga Gen X o mga millennials, di ba? Ito yung mga pinanganak ng mga 1990s to 2000. Ang tendency nila maging materyaloso kasi siyempre nakita nila yun, puro success. Kasi from boomers, busters, tapos ito na sila, kailangan kumita tayo, makapaglakbay tayo, ganyan. Kaya there were so career-oriented, trabaho. Problema, lalo naman sila nagiging committed at stress. Stress.
Hindi sila nakikinig doon sa biblical truth eh. Parang hindi lang nakita sa kasaysayan, nangyari na yan sa Pransya. Yung kaya nagkaroon ng French Revolution. Sabi ng Pransya, huwag kang makinig sa Bible. Sabi ganun, dapat magtrabaho tayo 10 days para marami tayong production. Nangyari, na-stress sila. Kaya naggalit sila, nagkaroon ng revolusyon, yun. Away sila, hindi sila naging productive. Kasi ayaw na makinig sa Diyos. Ang gusto ng Lord, the Lord can provide for us, but you have to learn to rest. Hello? Yung anak ko nga ngayon, nagbo-board exam. Last day nila ngayon eh. Aral lang, sabi ko, anak, learn to trust God. Rest. Hindi kailangan aral. Kailangan magre-rest ka din. Nag-board exam din ako. Nagtatrabaho pa ako habang nagre-review. Pero I have to rest. Kailangan ko i-rest yung isip ko. Magkumanta sa Panginoon Diyos. Sumamba sa Kanya. Mag-relax. Kasi I trust in God. Kahit anong aral ko, hindi ko mamememorize lahat ng aklat. Pero isang bagay ko ang alam ko, my God knows everything. Are you following? Yung iba naman, nasa obrahan, puro rest. Walang aral. Wala, hindi ka rin papasa nun. Mali din yun. Kaya ito, kasi sabi ng Lord, remember the Sabbath day. Yun ang katotohanan. Always go back to the truth. Now, achievement focus on parenting. Yung mga parents, ganun niyo napansin, lagi sinabi, mag-aral kayo mabuti, magpakasipag kayo. Para saan? Para gumanda ang buhay ninyo. Dapat ang mauna niyo maintindihan, lumakad kayo sa kalooban at palatuntunan ng Diyos at sigurado ko, pangako niya, hindi kanya yung pababayaan at hindi kayo magugutom. Sabi ng Bible, sabi mismo ni David, matanda na ako. Wala pa akong nakitang matuwid na yung kanyang mga anak at mga salinlahi na mamalimos. Hello? Andiyan pa kayo? Kaya yun ang pangawakan natin. Kasi we have to love the Lord our God with all of our hearts. Instead of focusing na magtaaral kayo, trabaho kayo. Hindi. Anak, mahalin yung Diyos. Then do what God requires of you. And then you will know that He is true. Hindi nagbabago yan. Nakita ko sa tatay ko yan. Nakita ko sa nanay ko yan. Naalala ko nung natanggal ako sa trabaho, sabi ko sa nanay ko, nakita kami sa Canada, patay ng tatay. Nay, wala na akong trabaho. Anak, huwag kang mag-alala. Sunod ka lang sa Diyos kung anong pinagagawa niya sa'yo. Nay, ano papakain ko sa anak ko? Ano papakain ko sa pamilya ko? Sabi niya, Bong, nung namatay ang tatay mo, ni minsan hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya yung Diyos na nag-alaga sa akin, siya rin mag-aalaga sa iyo. And alam niyo po ba, ito to, huwag mo na kayong pumalakpak. Itong amazing part. Yung nanay ko, na stroke, bedridden for 5 years. Pag-isipan nyo, paano siya mabubuhay? Pagbisita ko sa kanyang silid, ang nagagalaw niya isang kamay lamang. Nakaangat yung kamay sa hating gabi. Inisip ko, bakit siya nakaangat ng kamay? Nagpupuri sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, how can you provide for her? Helpless siya. Wala siyang work. And you know what? For some reason, yung gobyerno ng Canada, na hindi naman siya doon nagtrabaho, binigyan siya ng lahat ng suporta, binigyan siya lahat ng kanyang pangailangan, ni 5 duleng wala kaming naitulong sa nanay. Kundi lahat, pinrovide ng Diyos para sa kanya. And the reason why I'm telling you this, because there is only one truth that we can hold on to. Our God is true to His words. Amen? Kaya ito yung pangahawakan nun natin. Kaya even to our children, kahit sa mga anak ko, like ko sinasabi sa kanya, you trust God, you live for God, because God will never fail you. We fail God oftentimes, but He never fails. Are you following? Now, tuloy tayo. Now, itong trend naman, dumating ng mga young adults, millennials, Gen Z. Ito yung mga pinanganak ng mid-1990s to 2010. Ano sabi nila? My truth, my body, my choice. Kumbaga kanya-kanya na to. Talagang radical individualism. And dahan-dahan iba sa kanila, ayaw na mag-church.
church. Ay, ano lang yan? Opium lang yan. Hindi, wala yan. Sabi niya, and moral sexual fluidity. Parang bahala na. Hindi na natin, huwag niyong intindihin yung disenyo ng Diyos. Parang yung iba nga hindi na nagpapakasal. Wala na silang galang sa kasal. Yung iba nga parang wala na silang pakialam kung they are engaged into immorality kahit na hindi pa sila kasal. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung yung tungkol sa male and female. Wala silang pakialam. Ang sa kanila, no, it is us. It's us who will determine what is moral. Pero anong sabi ng Diyos? Your body? Are you serious? Is that really your body? Sabi ng Lord, your body is a temple of the Holy Spirit. Kung ikaw ay Christian, naintindihan mo, nga, ang katawan na to, hindi akin. Sabi gano'n, kaya you are not of your own. Now, how would I know na hindi yan iyo? Sino sa inyo namili kayo ng katawan ninyo? Wala. Pati mukha natin, hindi natin napili. Basta nung pinanganak tayo, at pag nagkaroon na tayo ng kaunawaan, tumingin tayo sa salamin, ganun na lang. Diba? Wala tayong pagpili. Yan na yung tsura natin. Just to show us, hindi ikaw ang nagdesisyon para sa mukha mo. Pati nga mga magulang, nagulat, kamukha mo, tatay mo. Di ba? Pagka gumanda-ganda, kamukha ko. Ganun lang ang usapan. Wala tayong choice. It only means it was given to us. Now, ganun din. Disengage ka sa church, where will you find? Ano as in you're fighting? Ano as in, kumbaga yung conviction? Bakit? Wala. Kasi kailangan natin ng isa't isa. Tingnan nyo, sa mundo, kala mo nag-cheer sila sa'yo. Pero sa totoo lang, inggit sila sa'yo. Pero hopefully in the body of Christ, nandoon yung sincerity of heart, praising and giving glory to our God. Nagkakaintindihan? Kasi ang takot natin sa Diyos. Dati, kunyari sa ating ganito ito, pwede ka magkunwari naman, nakikinig ka eh. Pero, wala na yung diwa mo. Pwede naman yun eh. Pero ikaw na yun. Pero as Christians, ikaw ba magkukunwari ka pa? Naku, ano niya ibig sabihin? Kung bakit tayo, kunyari, nasa D-group tayo, magkukunwari ka pa ba? Tayo na lang yan. Kung ba sa bahay, magkulukuhan pa ba tayo? Tayo na lang to. But that's the picture of a church. It's a family where we can be us. We can be vulnerable. Di ba? We can listen. Masakit man yan, pero at least we will not judge the person and say, basta man tao yan, tinitira ko yan. Hindi, iniisip mo, teka muna. May malasakit yan sa akin. He may have not said it properly, but I still believe that he is my brother and he cares for me. Are you following? Di ba? Kaya doon pala nintindihan nyo. Kaya sabi ng Bible, don't neglect meeting together. Stir up one another to love and good deeds. And of course, our design, of course. Sabi ng Bible, anong design? I design marriage because I want to protect you. I want to keep you safe. Alam nyo ba, karamihan ng mga na-engage sa premarital sex, sobrang full of suspicion. Sa pag-aaral ng marami, nagkakaroon sila ng form of parang insecurity na hindi lang maintindihan. Nagkakaintindihan tayo? Kasi, bakit? Kahit anong gawin mo, may epekto sa kanilang puso kasi you're sinning against your body. Now, alam nyo, pagdating na ilang panahon ulit, iba na naman ang challenge nila. The children of today's, the youth, anong challenge sila ngayon na nakikita ninyo? Hindi na sila nakasentro sa Diyos. Kanya-kanyang Diyos na to. All faith will lead to God. Yan ang sinasabi na ngayon. Lahat yan. No, di totoo yun. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Alam nga, mas magaling pa yung tao kaysa sa Diyos. Nagkakaintindihan to tayo. Kaya nga sabi ng Bible, kaya ang tao ngayon, anong nangyari? They want to be accepted. Di nagbabago yung problema ng tao. They want to belong. Kaya sobrang amplified yung identity. Hindi niya ba napansin? Panay ang post sa social media, waiting for likes. Pag walang nag-like, ay walang nag-like. Di ba? Mag-open ng panibago account, ilalike niya yung sarili niya. Di ba? Para lang may like. Di ba? Anong nangyayari sa ating mundo? Now, tingnan niyo po. Noon, pag nagkakain, lahat yuyuko, magpe-pray. Ngayon, yuyuko para picturean. Chuk. Di ba? Tapos ipapakita sa social media, itong pagkain ko. Para sa ano? Hindi masamang maglagay, pero ang tanong ko, why? Para sabihin sa kanila, look at my food. Di ba? Ang lakas ng dating, kahit walang datong. Di ba? Eh yung pala, pinicture mo, pagkain ng katabi mong table. Di ba? Hindi mo pa pagkain. Ano, nagluloko
lolokohan mo. Parang niloloko lang yung sarili kasi ina-amplify lang yung sarili nila. Yung iba naman, kung hindi, papakita yung picture, parang, ito lang ang pagkain ko. Maawa naman kayo sa akin. Di ba? Kaya sa totoo, ako hindi ko rin maintindihan yun. Kasi kahit mayroon akong Facebook, hindi ako naglalagay ko ano kinain ko, saan akong party umaten, saan ako pumuntang bansa. Kasi anong punto ko? Parang, I'm still asking myself, why will I post this? Hello? Parang, ito na yung narating ko? Nakuha niyo po? Para ano? Para maglaway yung mga classmates sa atin noon? Para sabihin ng mga classmates, grabe oh, si Rito, kilala mo yan? Yung mabaho? Tingnan mo, nasa itaas ng Mount Fuji. Umuusok pa yung mundok. Di ba? Parang, hindi natin maintindihan. At ang pinakamalupit, yung truth is subjective. Kasi yung truth ngayon, pinag-uusapan, dalawa yan eh. Absolute and relative. Pag sinabi mong absolute truth, it is something universal. It is true to everybody. Nagkakadinan tayo. Pag sinabi mo namang subjective or relative, depende yan sa'yo. If it's good for you, do it. Yeah? Parang ganon. It's up to you. It's your choice. Parang ganon sasabi. Ang problema with the relative truth, hindi yan practical, hindi yan makatotohanan. Ba't ko nasabi? Unang-una, may mga bagay sa mundo na hindi mo pwedeng baguhin. Law of gravity. Sige nga. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Relative yan. Di pumunta ka sa taas, tumalong ka. Para malaman mo na walang kahit anong gamit, malalaglag ka at bali-bali buto mo. Di ba? Kasi that's something true. Pag sinabi natin ito, itim, itim to. Hindi mo sabihin, hindi. Tingin mo lang yan. Sa akin, puti yan. Ang tawag sa'yo, colorblind. Di ba? Ganun lang kasimple yung buhay. Parang huwag mo nang pahirapan. Kaya may mga tao na sabi, it's unfair. Why are you saying it's unfair? Because it is not, you cannot claim relativity in truth. Kaya ka nagsasabi na unfair, mayroong common to everybody na alam mo, it is not fair. Kasi we are operating with the idea that there is an absolute truth. Are you following? Kaya hindi siya, kaya yan ang nangyari. Kaya ngayon, tingnan niyo mga bata ngayon. Because of that trend, at hindi na nakita yung katotohanan sa salita ng Diyos, hindi na nakita yung katotohanan na may Diyos, hindi na nakita that we are to be identified with Christ, ano nangyari? Tingnan niyo yung kanilang statistika. 46% of Gen Z, sobrang stress at anxious. At parang sa lahat ng panahon, ayon yan sa survey ng 2021. Ano pa? Yung Gen Z have the least positive outlook on life. Parang hindi na makita, may saysay pa ba buhay? Di ba? Tapos ito pa, yung 2 to 3 times more likely than other generations have thought about attempted suicide in the past year. Hindi ko yun makompute. Nung panahon namin, sa hirap ng buhay, naghahanap kami ng paraan mabuhay. Ngayon yung mga bata, sa sobrang dali ng buhay nila, may instant na lahat, instant noodles, pati internet, lahat ng research. Sa sobrang kaburingan ng kanilang buhay, naghahanap ng paraan mamatay. Hindi ko makompute. Bakit? Kasi nga, akala nila lahat relative. It's good for you, do it. Hindi. Alam natin in the truth of the scripture na merong mali at tama. Are you following? Tingnan niyo po, sa Philippines, tingnan niyo na lang sa Pilipinas, ito, the second loneliest country in the world and the most lonesome in Southeast Asia. Wow! Hindi ko yun maintindihan. Manood kayo ng Senate hearing, manood kayo ng House of Representative hearing. Ang saya-saya kaya. Full of drama. Di ba? Pero ngayon, loneliest ang Gen Z? Ano nangyari? Di ba? Kaya 3 in 10 or 20% called Christians, hypocritical. Ang tingin na sa Christian, hypocrisy lang yan. Bakit? Feeling nila, hindi naman totoo lahat ng claims ng mga Christians. Kasi I tried eh. No, you never tried. Kasi Christianity is dying to yourself and living for Jesus. Many thought they tried. They tried to come, but they're not willing to die. Are you following? Nakuha niyo po? To many, akala lang Christianity is just joining a CCF like this. Hindi po. Christianity is a new life in Jesus Christ. Where you say, I no longer live, but Christ
who lives in me. Paano ka madidepressed? Sinapak ka, hindi ikaw yun. Si Jesus ang sinasapak mo. Lagot ka kay Lord. Paano ka madidepressed? Sige nga. Lord, wala akong makain ngayon. Perhaps you want me to go home. Sabi ng Lord, hindi pa. Pinapapayat lang kita. Diba? So, biglang, oo nga. Paano ka madidepress? Meron kang Diyos na sumasalo sa'yo. Lord, iniinsulto nila ako, baboy daw ako. Hindi ikaw ang iniinsulto nila. Yung itsura mo lang. Pero ikaw, anak ko, at mahal kita. Are you following? So, paano ka madidepress? If you know you're dead to yourself and alive in Christ, wala kang dahilan para ma-depressed. Ngayon sabihin, ba reality ang depression? Of course, for those who are clinically depressed, marahil ayaw mo magpa-araw kasi gusto mong pumuti. Nadi-depress ka talaga. Kulang ka ng vitamin D. Nagkakaintindihan tayo. Meron mga ibang dahilan. Mga chemical imbalance. Obviously, magpa-doktor ka. I'm not referring to that kind of depression. Kaya lang may mga taong di lang maintindihan, bakit paggising ko parang ang lumbay-lumbay ko? Pag-isipan nyo, bakit? Kasi wala tayong tatakbuhang Diyos. Aaminin ko may mga pagkakataon, paggising ko sa umaga, parang ang lumbay-lumbay ng buhay. Pero I thank God I can run to Him and spend time with Him and cry before Him. And by the grace of God, I would sense His loving embrace, reminding me always, my son, I will never leave you nor forsake you. Your life is in my hand and I will always protect you. Di ba ang sarap nun? Kasi kaya ang problema ng marami ngayon, we have the form of religiosity na wala na yung reality ng Diyos. Parang alam lang natin, ito gagawin ko, step 1, step 2, step 3. Hindi, may relasyon tayo sa Diyos. Kakausapin natin ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya mismo nagpapaalala sa atin, I am here for you. Hindi kita iiwan. Kaya naman, ngayong araw na to, pag-uusapan natin, ay isang bagay, isang katotohanan na importante sa lahat. Ano po yun? Sabi ang ating pag-uusapan, truth, live it, and pass it. Bakit? Bakit kailangan natin ipamuhay ito? Kasi kung hindi natin ipamuhay yung truth, truth is useless kung hindi natin maipamumuhay. Are you following? Truth is only true, parang talagang ito magiging pakinabang sa atin kung hahawakan natin to at ipamumuhay natin ito. Pag sinabi ko halimbawa sa inyo, totoo na kay Kristo may buhay kang, may kabuluhan kang buhay. O alam ko yung katotohanan na yan. Binigay mo ba yung buhay mo kay Jesus? Kung hindi mo bibigay yung buhay mo kay Jesus, hindi mo maintindihan na may kabuluhan. Same thing with Peter. You remember Peter? Nandoon siya sa bangka. Lord, kung ikaw yan, kung totoo kang ikaw yan, palapitin mo ako sa iyo. Sabi ni Lord, alika. Siya kasi totoo siya. Alika. Kung sabi niya, joke lang Lord. Lakas nakahalon Hindi na, joke lang yun Lord. Hindi ako Hindi. Gusto mo malaman totoo siya yan? Humakbang ka. Lumakad ka sa tubig. Tumingin ka kay Jesus. Unless you apply the truth, that truth will always be useless. Kaya marami, we understood, we heard the truth, but we are not willing to give our lives to the truth because we are afraid dahil baka hindi siya totoo. Then hindi ka naniniwala. Are you following? Kaya nga we need to live it. Para magising-gising tayong lahat. Ito. Halimbawa ito yung truth. Live it. Live it. Naintindihan? At hindi lang yan. The moment you experience the truth, the moment you understood, totoo to. Totoo. Nung meron akong dengue, sabi sa akin, kumuha ako ng tawa-tawa. Ginawa ko, totoo nga. Pinapasa mo kagad yung tawa-tawa. So bakit hindi nangyari sa akin? Mali ka. Umiiyak kayo nung iniinom mo. Dapat tawa-tawa. Joke lang to ha. Baka pangatawanan nyo. Joke lang to. What I'm trying to say is this. Once you understood something na ito nga ay solusyon at gusto mo ipasa Gusto mo ipasa. Tama ba? Ayos tayo? Kapag alam mo totoo, gusto mo ipasa sa lahat. Huy, alam mo ba, namimigay ng pera si ako? Saan ako kukuha? Si Pastor Paul. Diba? Namimigay ng pera. Kung nandito siya, lapitan mo. Namimigay siya ng pera. Oh, hindi yan totoo. Totoo, yan nga, nakatanggap ako. Tinan ko ang pera mo. Mukha niya yan ah. Ay! Litrato niya pala. Pero sabihin natin, totoo. Di ba, agad-agad. Talaga, totoo ba? Pupuntahan mo siya Hahanapin at hahanapin mo. Tama, mali? Ganon din. Live it. Sabi mo, live it. Then pass it.
Fist bump, fist bump. No, fist bump to somebody. Ayaw niyo makipag-fist bump, nanay. Nanay, pakipag-fist bump ka para ma-feel mo rin. Natotoo yan. Di ba? Hindi sa totoo lang, but what I'm trying to say is, kung talagang seryoso tayo sa katotohanan na to, for sure, I'm telling you this for sure, the moment you experience the truth, you will pass it. Kasi bakit mo, pag isang bagay na enjoy mo at totoong alam mong totoo, posibleng hindi mo ipapasa. Yun ang ating pag-uusapan. Kaya tingnan natin itong si Timothy. Si Timothy, sabi ni Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God, our Savior, and of Christ Jesus who is our hope. Timothy, dahil sa tinawag ako ng Diyos, ito yung ating pag-asa. Ito yung ating tagapagligtas. Kaya to Timothy, my true child. True child in what? In the faith. Sa madaling salita, talagang siya ang nagdala sa kanya sa Panginoong Jesucristo. And sabi niya, grace and mercy and peace from God, the Father and Christ Jesus, our Lord. So sino ba itong si Timothy na ito? Itong si Timothy na ito, unang-una, siya po ay, ang kanyang magulang, yung tatay niya, Greek, at yung nanay niya, Jewish, at nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yung nanay niya. Kaya ito ngayon, sumama kay Paul para palaguin ng Panginoon Diyos. And tingnan niyo itong maman to, yung pananaw ng mga magulang, because I want you to live for Jesus Christ, hindi kita pag-aari, you go with Paul. Nasusundan natin? Hindi natin inaari anak. Lahat tayo, our understanding, itong anak na to, aalagaan ko sa paraan ng Diyos dahil pag-aari ito ng Diyos. Kaya aalagaan ko siya, tuturuan ko siya, sumunod sa Diyos. Hindi siya yung parang, anak kita, tandaan mo, makinig ka sa akin. Hindi, makinig ka dahil ang hangad ko, lumakad ka sa totoo mong tatay. Yung kanyang kalooban, ang iyong hahangarin. So ito, they were willing to give Timothy to Paul para maging anak na ni Paul in the faith. Now, he possessed a genuine faith. Mababasa niyo yan sa 2 Timothy 1:5. Sabi niya, I am mindful of the sincere faith within you. Sabi nga doon ni Paul. At hindi lang yon. Sabi, ba't nauuna siya? Nagmamadali. Yan. At ang kanyang edad, marahil sabi ng mga scholars, siya po ay mga late 20s or early 30s. Yan. Kaya bata pa siya. Kumpara sa mga maedad ng mga panahon na yon. And of course, siya ang nagpapasto ng Ephesian Church. Now, listen to this. Itong amazing part. Paano ko papasturan po ang Ephesian Church? Sabi ni Paul, ganito hindi madaling church yun. Tingnan nyo. Sabi ni Paul, I urge you upon departure for Macedonia. Aalis ako Kaya remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, not to pay attention to myth and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God, which is by faith. Now, isipin niyo to. Kadalasan yung mga nagdadala ng maling katuruan, ang tatapang yan. Hindi mo mapigilang magsalita yan. Kapag nakaharap ka ng isang taong may daladalang maling katuruan, ang daldal niyan. Parang hindi ka pagsasalitain. Nakaranas na kayo? Hello? Kasi ang taong alam niya yung totoo, tahimik lang, makikinig yan Saka lang magsasabi yan pag tinanong mo na. Pero ito talagang salta ng salita yan. So sabi ni Paul kay Timothy, diyan ka lang turuan mo sila. Paano ko bata ako. Bukod sa bata, may sakit pa yan si Timothy. Sabi niya, huwag ka lang uminom ng gato, inom ka rin ng gatong klase ng tubig, yung mayroong alcohol ng konti para gumaling yung tiyan mo. Nakukuha ninyo? May sakit yan si Timothy. Kaya sabi niya parang, wow, paano ko sila tuturuan? So itong bilin ni Paul, paano? Tinuturuan niya, paano? Tayo rin. We want everyone somehow to know us and to accept us and to respect us. Tama ba? Sino dito ang ayaw marespeto sa buhay? For sure. Lahat tayo, gusto natin nire-respeto tayo. Pinakikinggan tayo. Kaya nagagalit ang mga bata minsan. Ang hirap sa inyo mananay, hindi makinakikinig sa akin Di ba? Parang salta na. Gagalit agad. Hindi naman po ako gumawa nun kapitbahay. Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi ka nagkikinig Di ba? Minsan ganun yung mga hindi nakikinig. Kaya nagagalit. We don't want that. We want to be heard. We want to be listened to. We want to be taken notice. Ito, tingnan nyo. Ano sabi ni Paul? Ganun din si gusto mo yan, pero ito sasabihin sa inyo. Let no one look down on your youthfulness.
Kahit sino, ulitin ko gusto natin nakikilala tayo. Itong panahon natin ngayon, ang trend, gusto nating lahat mag-create ng sarili nating stardom. Kaya nga, nagpo-post tayo sa social media. Nagugulat ako kahit mga Christians. Di ko maintindihan bakit kailangan ipakita nila yung mga katawan nila. Maiikling kasuotan. Di ko maintindihan. Parang, nangangarap ka bang maging osang? O Jezabel? Ano dahilan mo? Bakit? Ba't mo kailangan gawin yan? Para makita mo rin na ako rin, may ganyang katawan. Di ba? So what? Di ba? Gusto mo, kapag ganyan, ako simple lang ako sa buhay. Yung mga ganyan nagpapakita ng katawan, parang ginagawa mo ng sarili mong hipon. Anong hipon? Binibigay lang katawan lang ang pinapahanap mo at walang laman yung ulo. Kaya hipon. Nandiyan pa kayo? Kaya pag mga nasa gym na panay ang tingin sa katawan, hipon yan. Bakit? Hindi naman kailangan buong pagkatao. Wala na dun. Huwag ka dun. Kaya ito, kasi we want to create our own stardom. Nakuha nyo? Star kingdom, nagnatawag. Sabi ni Paul, you want that? Listen to me. Ito gawin mo. But rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Sa paano? Gusto mong narespeto ka? Sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos, sa iyong pagmamahal, sa iyong pananampalataya, sa iyong kadalisayan. Sabi, ipakita mo na ikaw ay halimbawa sa mga nananampalataya. And for sure, they will respect you. Are you following? Pakisabi sa katabi mo, maging halimbawa ka sa salita, sa pagkilos, sa pagmamahal, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. Be an example. Tulad ngayon, sa panahon natin. Kaya sabi natin, we have to live it. Bakit ka mo? Unang-una, nung sinasabi na to, para maintindihan mo na ang trend ngayon, sasabihin mo lang kung ano nasa isip mo. Hindi. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such words good for edification. Nakakapag-build up ba yung sinasabi mo? Yan ba'y nakakatulong sa pagkatao? Di ba? Yan ba'y nabubuo kay edification, edifice? Now, ito lang, nung naalala ko, about 2 weeks ago, nagsalita ako dito tungkol sa, remember, design ng Diyos, male and female. Somebody approached me after a week na magsasalita ako. Sabi sa akin, Pastor, ibig mo sabihin, pag ako ay may struggle, galit ka sa akin? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko nakukuha eh. Sabi niya, kasi sinabi mo, pag harap-harapang nagsisinungaling, maiinis ka dapat. Harap-harapang nangangalunya, maiinis ka, ganito yan. Kung harap-harapan, nagsisinungaling ka sa akin, siyempre magagalit ako sa'yo. Tama ba? Andiyan pa kayo. Kasi mali yung ginagawa niya. Hindi naman kailangan galit ka sa tao. Galit ka sa ginagawa niya. Mali yun eh. Tama ba? Ngayon ito. Sabi niya, paano ako? May struggle ako. Ano ka ba? Mayroong struggle ako eh. Gusto ko yung kapwa ko. Okay? Struggle mo yan. Malay ko. Kumbaga, alam ka namang magagalit ako sa iyo. Wala ka namang ginagawa. Lahat ng tao nag-i-struggle. Nakuha ninyo? Lahat ng tao nag-i-struggle. Kumbaga, pwede naman dumapo ang ibon sa ulo mo eh. Pero wag mo hayaang magpugad. Nakukuha ninyo? So, ibig sabihin, paano ka magagalit? Magagalit ka na kapag harap-harapan, nakikipaglampungan ka sa kapwa. Hindi mabuti yun. Kasi anong influensya mo sa ibang tao? The struggle is no longer just a struggle. It is now an act of sin. And the point of the illustration is for us to show that homosexuality is a sin. So, ibang taon, magagawin lang, kukunin yung reel. Short lang, putol lang. Hindi niya ipapadala. Without any context. Ang punto mo, para maghasik ng galit? Nakuha ninyo? O gusto mo silang tulungang maintindihan na they need Jesus Christ because the Lord loves them so much, they want to be protected from destruction. Are you following? Nakita niyo ba yung difference? Ganon din sa atin. Bakit tayo nagagalit sa anak natin nagsisinungaling? Ayaw natin sila mapahamak bandang uli. Pag yan ay nagtatrabaho na sinungaling yan, hindi na magpagkakatiwalaan yan. Okay tayo? Kaya nga, sinasabi natin, huwag kang magsisinungaling. Hindi yan makakabuti sa'yo. Ganon din when it comes to
faithfulness. Kaya sabi ng Bible, make sure, hindi lamang, kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you, with his neighbor, for we are members of one another. Conduct. Ano bang conduct natin? Live your truth to what makes you happy regardless of what God thinks of how it affects them. Hindi na importante yung mahalaga masaya ka. Hindi. Conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Kasi si Paul, nagbigay ng sample kay Timothy. Paano ka makikipag-usap sa matatanda? Do not sharply rebuke an older man. Appeal to him as a father. Mga anak, kung kakausapin yung tatay mo, problema mo tayo hipokrito ka Walang ganun. Paano? Appeal to them with respect. Ano sabi niya? Para appeal to him as a father. Tay, gusto ko naman yung sinasabi niyo Pero tay, nahihirapan ako kasi iba yung ginagawa ninyo. Nakuha niyo yun? Nag-a-appeal ka. Kaya ginapakita. Tapos, yung younger men as brothers. Tapos, older women as mothers. Tama? Paano niyo ba tatuin ng nanay natin? Younger women as sisters in all purity. Are you following? Tinuturo niya sa atin paano how to conduct ourselves with people. Again, I cannot share with you everything, but at least alam natin that we are to reflect what the gospel is all about. Now, how about love? Ang trend is, it's about self-fulfillment. Dapat, kung mahal mo ako, gawin mo to para sa akin. Hindi ganun. Ang love is giving. Diba? For God so loved the world that He gave His only Son. Husband, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Ang pagmamahal, sakripisyo yan Kaya nga patient, kind, not jealous, not brag, not arrogant, kasi it's more of giving. Tandaan ninyo sa panahon natin, sobrang mapagmahal ang tao sa sarili. Kaya sabi nga ng Timothy, sabi niya, sa huling araw, magiging mahirap. Bakit? Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Nagulat nga po ako, nabasa ko kamakailan yung anak na isang sikat na artista. Siya nagpaaral sa isang matayog na paaralan. Hindi artista sa Amerika, pero tinanggal niya yung apelido ng tatay niya at hindi sila nag-uusap. Pero yung tatay, kahit hindi siya kinakausap, siya pa rin nagbibigay ng tuition fee. Maliit lang naman yung tuition fee, mga $600,000, mga ganun lang. Pero binibigay. Amazing, no? Ayaw na ng mga anak. Hindi na mapagmahal, irreconcilable, lagi lang sabi, ayaw ko na, hiwalay na ako, hiwalay. Meron tayong irreconcilable differences. Napansin niyo ba yung mga reasons ngayon? Malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. Kaya yung gossip na yan, nilalabasan, pati sa internet. Minsan wala ka ng kalaban-laban kung paano mo sasagutin. Nakuha ninyo? Pero lahat yung paninira. Kaya anong gagawin mo? Di ka Diyos ka tumakbo. Dahil siya naman na nakakaalam. Then treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ang masama, they have the form of godliness. Nag-a-attend din sa service. But they deny the power. Yung truth, yung power ng truth, hindi nila sinasabuhay. Walang kapangyarihan sa kanila. Nagkakaintindihan po? Now, sa faith, ang sabi, believe in yourself above all else. Kung gusto mong maging magandang destiny mo, ikaw yan. Don't expect others to do it for you. Sabi ng Lord, no, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in everything. Amen? Amen po? Yan ang faith. When it comes to purity, ano sinasabi ng mga tao? Anything goes if it feels good. Walang boundaries, luma na yan. Ito yung truth. Sabi ng Bible, flee from sexual immorality. Alam niyo sa lahat ng tukso, immorality lang ang pinatatakbo tayo ng Diyos. Kaya mali yung kantang, O tukso, layuan mo ako, kay rami ng winasak na tahanan. Naalala yung kantang yun? Hindi lalayo ang tukso sa'yo. Sa ganyang klaseng tukso, ikaw ang lalayo, takbo. Naalala niyo si Joseph? How can I sin against God? Takbo. Inaraw-araw. Joseph. Takbo. Di ba? Anong ginawa ni Joseph? Takbo. Sa lahat ng tukso, yan lang ang tatakbuhan. Hindi to patungo dun sa immoralidad, ha? Palayo. Ulitin ko, mga lalaki, natutukso ka, kahit sino man yan, takbo. Huwag mo i-text. Takbo. Huwag kayo mag-meet up. Takbo. Mga babae, kayo rin minsan natutukso. Takbo.
At wag na wag natin gagamitin ng Diyos by saying, kung hindi to will ni Lord, hindi kami pagtatagpuin. Hindi ho. Sabi ni Lord, takbo. Nagkakaintindihan? Kaya, dahil iyon ang templo ng Holy Spirit, takbo. Bakit gusto ng Diyos yan? Because He wants all of us to be used for His work. Sabi niya, to be vessel for honor, sanctified, useful to the masters, prepared for every good work. Saan niyo gustong gamitin? Sa dirty kitchen o sa kitchen ng hari? Mag-isip kayo. Obviously, gusto nating magamit sa presensya ng Panginoon Diyos. And God wants you to be there. He wants you to be His own possession, serving Him. Parang paano mangyayari yan? Sabi niya, then live with cleanse your life. Walk with purity. Kaya nga, now, brothers and sisters, now flee from youthful lust. Napansin niyo ulit? Flee na naman. Kasi youthful lust Flee na naman. Pornography, takbuhan mo yan. Lahat ng tukso sa ganyan, takbo. Walang ibang solusyon. Takbo lang. Di ba? Sabi niya, saan ako tatakbo? Sa katapat, sa katwiran, sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kapayapaan. With those who call on the Lord from a pure heart. Takbo ka sa Lord. Lord, hindi ko to kaya. Bibigyan ko kayo ng sample Nung binata pa ako, yung asawa ko ngayon, siyempre natukso rin ako dyan. Ayoko naman sabihin sa inyo, kayang-kaya ko, ganyan. Natukso din ako dyan. Napaisip ako na kung gagawin ko, dadaling ko siya sa biglang liko. Kasi yun ang alam kong klase ng relationship Bago ako nakakilala sa Panginoon, naintindihan kong ginagawa ng lahat. Di ba? Eto na. Nung nandun ako, sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Para mo na. Takbo ako sa Diyos. Susunduin ko pa lang siya nun Susunduin ko pa lang. Lord, paawa mo na. Alam niyo, iyak ako na iyak sa Diyos. Gusto ko po siyang halikan. Gusto ko po siyang yakapin. Nung una siya, sabi ko ganito, ayoko po siyang halikan. Ayoko siyang yakapin. Maging totoo ko, anak. Ano gusto mo? Gusto ko po talaga. Kanya lang masama. Nung sinabi kong ganun, tinulungan ako ng Diyos. Nakaramdam ako ng something cold and afterwards something so hot na bigla ako nawala yung pakiramdam ko. Tapos sinundo ko na siya, inuwi ko na siya kagad sa bahay nila. Pag uwi ko, susunod na tagpo namin, nagpaalam na ako sa nanay niya. Sabi ko, Nay, pwede niyo po ba kaming samahan? Lalabas lang kami. Bakit kailangan pa ako? Nagtiwala ako sa inyo. Wala po akong tiwala sa sarili ko. Takbo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya naman, di yun na nga ginawa namin. Tuwing kami lalabas, kasamang nanay. Blessing Libre sine, libre kain. Ang kapal ng mukha ko. Pinagbayad ko yung nanay. Di ba? Pero sa akin natuwala ako kasi you can run. Hindi naman sinabi ng Lord na takbo ka lang Tumakbo ka sa katwiran. Tumakbo ka sa pananampalataya. Tumakbo ka sa pag-ibig na totoo. Tumakbo ka sa kapayapaan. Kasi pag ikaw ay nalaglag, walang kapayapaan. Sobrang ang gulo ng isip. Di ba? Parang hindi ka makatulog. Ang hirap ata. Yung tukso pa lang, katakot-takot ng kaguluhan ng isip. Di lalo na kung nalaglag ka pa. Nakuha ninyo? Yan, tatawag sa yung girlfriend mo, buntis ako. Ha? Paano nangyari yan? Paano ka nangyari dyan? Sundukin kita. Kinalaw mo ako, tapos sasabihin mo daliri lang yun Hinawakan ko lang yung kalingkingan mo, buntis na. Nakuha niyo ibig sabihin? Wala kang katakot-takot sabihin kung wala kang ginawa. Na hindi ako yan kasi wala akong ginawa sa'yo. Matuwid kitang sinasamahan. Nakuha ninyo? Pero kung may ginawa ka, sinong lalaki yan? Tumigil ka nga. Mayroon ka pang ibang lalaki na iisip. Ikaw nga, may ginawa ka masama, kaya magulo na isip mo. Are you following? Andiyan pa ba kayo? Kaya with a pure heart, ligtas ka sa kaguluhan. Paano mo gagawin yan? Anong gagawin mo? Ito sabi ng Lord. Anong dapat mong gawin? Hindi ko na rin alam. All scripture is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction. Look at the words. For training in righteousness, so that the man of God may be adequately equipped for every good work. Sabi niya, ito na yung salita ng Diyos. Meditate on it. Aralin mo yan lagi para mapamuhay natin. At hindi lang yun. Sabi pa ni Lord, ito importante. Be diligent
to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Kaya lagi mong inaaral, binabasa, inuunawa. Itong excuse natin lahat, hindi ako marunong hirap ako, hindi ako makapagbasa. Excuse me, gusto ko mag-end sa bahagi na to. Ito, nakikita niyo ba yung mukha itong mama na to? Hindi siya yung eksaktong mama, halos ganyan ang nangyari sa kanya. Ang pangalan niya si William McPherson. Siya po ay superintendent ng isang quarry. Sumabog sa kanyang mukha yung explosive nila. At talagang nabulag siya, nawala ang kanyang dalawang kamay. Talagang wala pati yung sensitivity ng kanyang labi. And he came to know the Lord. Sabi niya, paano ako magbabasa ng salita ng Diyos? Wala akong pambasa. Wala akong kamay. Narinig niya, may isang babae sa United Kingdom na nagbabasa ng Bible sa pamamagitan ng labi. Nag-order siya, sabi niya, gagawin ko rin yan. Tinry niya yung labi niya, wala nang pakiramdam. Dahil tinamaan na ng pagsabog. Iyak siya ng iyak. Panginoon, I want to know you. I want to grow in your word. I want to be trained in righteousness. Sa kakaiyak niya, nadaanan ng dila niya yung braille. Uy, nakakaramdam ang dila ko. Inaral niyang magbasa ng Bible sa pamamagitan ng kanyang dila. Alam mo, sobrang na-inlove siya kay Jesus at pinamamahagi sa lahat, my God is real. Dahil sa katotohanan ng kanyang nakikita. Dila yun. Yung kanyang Bible, basang-basa. Tayo ho, babasa man sana man lang ng luha sa pagbabasa natin, Lord. Thank you for giving me your word. Thank you, Lord God, for speaking to my heart. Thank you, Lord, that you always guide us in our walk in life. Nagkakaintindihan? Kaya wala tayong excuse. Alam nyo kung bakit? Kung mahal mo yung taong nagsulat sa'yo, palagi mo siyang binabasa. Tinext ko ang asawa ko ngayong umaga. Nakita ko, pinin niya pa yung message ko. Bakit? Ako nag-message It's a love letter. Bakit niya ipipin? Dahil alam niyang mahal ko siya. Nagkakaintindihan? And sometimes, pag hindi mo mahal, hindi mo na ipipin yan. Ano ba naman to? Delete. Baka hindi na nga basahin kung hindi mo type Tama ba? Pero kung yung crush mo yan, totoo ba to? Siya nag-text? Grabe, nanginginig ka pa. Ano sinabi niya? Pautang. Ha? Grabe. Kahit naulit-ulit. Pautang lang yun. Pero pagkakataon na siyang makausap. Nagkakaintindihan? Why? Because we prioritize what we need to prioritize. And secondly, friends, pass it. The moment you understand the beauty of this truth at nakita mo, naging totoo to sa buhay mo. And I praise God, I would not be happy, a happy man, as a family man, kung hindi ako tinulungan ng Diyos. Nagkakaintindihan? And I still want to tell the world, this is what God did to us. Mga anak ko, masaya ako. Asawa ko, masaya ako. Sa ministry, masaya ako. Bakit? Kung hindi ako sumunod sa kalooban ng Diyos, ano kaya ang buhay ko? Ganyan tanong ng asawa ko, paano kung hindi tayo Christian? At ikaw na pangasawa ko? Ano? Palagay ko nakakulong na ako. Ha? Ba't naman? Napatay na kita. Kasi sa unang mga taon pa lang ng aming pagkasama, kung wala ang Diyos, pwede talagang magawa ko yung isang kasalanan na hindi magagawa, na normal kong, parang kumbaga mainitin ang ulo ko Pero mabuti ang Diyos. Dahil sa Kanya, yung katotohanan na ito, ang nagbigay ng kaayusan sa aming buhay. Siya nagbigay ng saysay sa buhay ko. Siya nagbigay ng, kumbaga, kinabukasan at sa kasalukuyang kung ano mang aking tinatamasang pagpapala mula sa Diyos. Hindi yaman, kundi ang kapayapaan at kaayusan ng buhay. Alam mong may Diyos na totoo. Kaya naman, ito gusto mo ipasa. Di ba gusto mo ipasa? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo ang mensahe kasi, hindi yan iniimbento. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. You know what Paul is saying? Kasi si Timothy matatakutin, takot siya, hindi ko to kaya. Hindi, you are not going to do that.
by your own strength, but by the grace that is in Christ Jesus. Sa biyaya ng Diyos, be strong in that. He will strengthen you by His grace. Siya mismo magpapalakas sa'yo. Kaya the things which you have heard from me, kumbaga binigay ko to sa iyo, narinig mo to sa akin, meron kang stewardship na dapat pangalagaan. Pinagkatiwala to sa iyo, huwag to manatili sa iyo. Sabi niya, in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men. You see, Timothy, ako mamamatay na ako. I fought the good fight of faith and mamamatay na ako. Pinasa ko sa iyo. Hindi ka rin mananatili sa mundo. Maaring mamatay ka din one day. But you have to pass that on to faithful men. Ano sabi niya? Faithful men. How would you know that these are faithful? They understood the truth. They are faithful to the truth. They are loyal to the truth. They're willing to die for the truth. And they love the truth. Then who will be able to teach others also? Dahil sa naintindihan nila itong katotohanan, they want it to be passed on. Nakuha niyo po ba? Napansin niyo yung kanina? Si Weng, si Jello, pagkatapos si Caleb, tapos si Jeff. Parang gusto mong ipasa, hindi ka papayag na. Itong mensahe na to, pinapasa lang ito. Hindi ito parang iimbentuhin mo pa. Pag naintindihan mo to, ipapasa mo lang. Hindi mo pwedeng baguhin ang mensahe na yan. Kasi ang mensahe na isa lang, the gospel who is Christ Jesus. Kaya sabi niya, gawin mo yan. Ilang generation po ang involved? Ilang generation? Si Paul, si Timothy, then si faithful men, and others also. 4 na henerasyon. Friends, I'm praying. Kung ikaw ngayon, seryoso ka sa Diyos, be willing to be a faithful man. Be willing to learn. Be willing to know God more. And be willing to be trained. Pagkatapos, whatever you receive, pass it on to somebody else. Invest your life to someone. Kung tatay ka, andyan ay anak mo. Kung wala naman, humanap ka, pag-pray ka sa Panginoon Diyos that you will find that faithful man. Are you following? Ang ikli lang ng buhay natin. Trust me, ang bilis-bilis ang panahon. Tignan nyo, ang bilis. Kahapon lang 25 ako. Ngayon, magsi-60 na. Nakuha nyo yung sabihin? Nakukuha nyo ba? Ang bilis ng panahon, hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Kasi sabi niya, who will be able to teach others also? If you are to invest your life, invest it to human being. Invest it to someone who will continue the baton. Who will finish the race. Look at this. For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois. Ay, may role din pala yung mga babae, no? Kahit lola pa. Si grandmother Lois and your mother Eunice. And I am sure that it is in you as well. Pinapasa ng lola, pinapasa ng nanay. Ngayon ang mga lola ang sakit ng likod ko, ang sakit ng tuhod ko, wala na akong magawa, talagang ganito lang at ang buhay ko. Hindi ko kayo iniinsulto. Pero don't focus on your weakness. Focus on the strength of God. Kahit naman ako may mga sakit din ako nararamdaman. But I cannot dwell on those weaknesses para lang mapigilan ng trabaho ng Diyos. I need to focus on the strength of God. Naalala ko pagkagaling ko ng Canada, nagpipreach ako dito. Hilong-talilong ako noon, may vertigo ako, gumagan. Kaya humahawak ako dito. Pero I will not allow that weakness to stop me from telling the Lord, the people of God, to the truth because I need to pass it on. Nagkakaintindihan tayo. Hello? Kaya pakisabi mo nga, pass it on. Come on, fist bump. Pass it on. Ipasa natin yan. Kaya, bakit? Suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. Ano sinasabi natin? Hindi ito madali. Timothy, I'm not telling you this is a walk in the park. You are a soldier of Jesus Christ. Kaya fight the good fight of faith. Expect suffering. Expect difficulty. But your loyalty should be on your master. Lord, hindi na issue ano sasabihin ng tao sa akin. Ayoko to, Lord, ininsulto nila ako. Naalala ko, mayroon nagsishare ng gospel. Sa sasakyan, driver siya. Nishare niya ganyan, binigyan niya ng trucks. Binato ba naman sa kanya? Ay, binato, nagulat siya. Ayoko na, hindi ko na ito gagawin. Teka muna. Ganun naman talaga sa gera eh. Meron minsan babatuhin ka ulit eh. Babariling ka ulit eh. Pero, you will continue on because you are the soldier of the living Christ. Amen?
Kaya sabi niya, expect that. Huwag ka masyadong engaged sa maraming bagay. You focus on what God wants you to do. Dapat nakatuon tayo sa pinagagawa ng Panginoon Kristo, ng ating Commander-in-Chief. At hindi lang yun. Kumbaga, kung parang ikaw atleta, pag tumakbo ka ayon sa rules. Hindi ba pwedeng ang takbuhan so shortcutin mo. You follow the rules so that you will not be disqualified. Napansin niyo ba sa Olympics, ang daming nagkamali lang sa starting point? Yung nauna lang, na-disqualify na? Bakit? Kasi there are rules. Kumbaga, you follow what the Lord wants you to do. Then, ano sabi niya? The hardworking farmer, because you are like an athlete, you are a soldier, you're like a hardworking farmer, I'm telling you, ikaw ang unang makikinabang sa biyaya na ibinibigay ng Diyos. Nagkakaintindihan? Alam niyo ba kung anong kasiyahan namin bilang mga pastor? Ang makita po namin ang buhay ng mga taong naaayos. Nakita ho namin na in love sila kay Jesus. Nakita namin yung dating mga addict nagkaroon ng kalayaan sa addiction. Yung mga dating nangangalunya nagkaroon ng katapatan sa kanilang mga kanya-kanyang asawa at nagkaroon ng maayos na pamilya. Ang makita mga anak dating pariwala, mga pasaway kung tawagin, ay naging masunurin at naging mapasipag sa pag-aaral at nagkaroon ng magandang kinabukasan. And I pray that you too will experience the same joy seeing people, the power of God's truth changing lives. Meron ko kikwento sa inyo. There was a time nagpipreach akong ganyan. Andun yung isang lalaki, andun yung isang babae. Without me knowing, bigla hong in my preaching, sabi ko na kailangan niyang magbalikan kayo mag-asawa. Hindi ko alam na pareho silang umaatin ng series ng pagtuturo na yon. Bigla hong the following week, dala-dala ho, kasama silang magkahawak kamay. Sabi niya, ito po'y bulaklak. Para saan yan? Sabi niya, kasi po, nung nakikinig po kami sa serye yung tinuturo ninyo, naisip kong bumalik ako sa asawa ko. Hindi ko maalam na yung asawa ko, nakikinig din. Sabi niya, babalik daw sa asawa ko. Nagtagpo kami sa daan. Kaya itong bulaklak, itong bilang paalala na humahalimuyak po ang katotohanan ng Diyos na nagbago ng aming buhay. Friends, the reason why we want to pass this on, because people's lives need hope. They need the power of God, the power of the truth. And kaya sabi ng Bible, if we are to compete, make sure that we are to compete according to the rules. Huwag tayo magsisinungaling, huwag tayo magkukunwari, huwag tayo mangangako ng bagay na hindi naman totoo. Tanggapin mo si Jesus na mawawala lahat ng iyong problema. Hindi totoo yan. Dadami ang iyong problema. Pero meron kang kapangyarihan para mapagtagumpayan ang problema. Nagkakaintindihan tayo? Tanggapin mo si Jesus, yayaman ka. Hindi ka yayaman. Sa halip, magkakaroon ka ng kakontentuhan na parang higit pa sa kayamanan ng anumang may pagkakalob ng mundong ito. Kaya sabi na, kaya alalahanin mo yan, Timothy, mahirap ito, hindi ito madali. But I'm telling you this, sabi niya, remember Jesus Christ. He too suffered for you. He too, but He rose from the dead. At yan ay sa descendant ni David. Bakit kailangan niya diinan? Kasi ang pangako ng Diyos manggagaling sa salin lahi ni David. For which I suffer hardship, even to imprisonment as a criminal. Nakita mo yan sa aking patotoo. Kaya for this reason, I endure all things for the sake of those who are chosen so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with its eternal glory. Mga kapatid, just imagine this. One day in eternity, somebody will just come to you and say, thank you. For what? You shared the gospel to my brother and he came to me and shared the truth and accepted Jesus. Kaya nandito ako, I just want to thank you. Di ba? Ano kayong pakiramdam, no? Biglang lalapit lang sa'yo, hindi mo kakilala. Ate Raquel, thank you. Ha? Paano mo? Kayo po ang ginamit ng Diyos. Sa tuwing nakikita ko kayong pupunta sa service na kahit naiika-ika kayo, sobrang naisip ko, merong Diyos. Meron ka, yung minamahal mo, gusto ko ring mahalin. Gusto ko ring makilala siya. At dahil doon, hinanap ko si Jesus and God revealed Himself to me. One day, somebody will just approach you and say, thank you for giving your life to Jesus. Na ako rin naligtas. Yun ang sinasabi ni Paul. Naintindihan po? And let me end with this.
Sobrang hanga ako kay Billy Graham. He was able to preach the gospel to 2.2 billion people approximately. Pero nobody realized na itong si Edward Kimball na isang Sunday school teacher. Remember, they were looking for volunteers for Next Gen? Diba? Pinagpe-pray niya yung mga batang kanyang tinuturuan. Mga bata sila. Bata rin si Edward Kimball. Pinagpe-pray niya, binibisita niya, and one day binisita niya si D.L. Moody na isang batang nagtatrabaho sa tindahan ng sapatos. Siya po ang nagsasalansan ng mga sapatos sa kanilang tindahan. At pinakilala niya si Jesus, tumanggap si D.L. Moody sa Panginoong Diyos. At itong D.L. Moody, ginamit ng Panginoon Diyos para ikalat ang kanyang salita na sa ngayon, meron pang tinatawag na Moody Bible Institute. 2 kontinente, inabot ni D.L. Moody. At isa sa kanilang krusada, si Wilbur Chapman ang nakakilala sa Panginoon. At si Wilbur Chapman, nagpa-train kay D.L. Moody at siya naman po'y naging evangelista na kung saan si Billy Sunday, isang professional baseball player, nakakilala sa Panginoon sa isang pagkakataon na siya po ay nagsasalita tungkol sa gospel. Now, itong nakakatawa si Billy Sunday sa kanyang pagpipreach, batang-bata, meron isang batang lalaking si Mordecai Ham na umaten. At nahipo ng Panginoon Diyos at nakakilala sa Panginoon. Nagpa-train at sa ganun, siya po'y ginamit din ng Diyos para mag-evangelist. At nung nag-ebanghelyo siya, nakakatuwa, may isang payatot na bata, high school student, na nangako, hindi ako makikinig kay Mordecai Ham. Pero napilitan siyang pumunta para lang guluhin yung kanyang krusada. At sa kanyang pakikinig, siya po'y hinipo ng Diyos. At tinanggap si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas. Ang tawag sa kanya ay Billy Frank. At nung nakilala niya si Jesus, siya ay ngayong kilalang Billy Graham. Mga kapatid, ang tanong mo sa atin ngayon ay ito, ano pang iniintay natin? Ano pang iniintay natin? God is not looking for superstars. He's looking for people who are faithful, available, teachable, free from the love of money, free from the worldly lust. Katawag dyan, fat-free. Yun ang hinahanap ng Diyos. Isa ka ba sa kanila? You see, it's time to do our part today. Our country is going nowhere. He needs you. This country needs you. This country and the next generation needs you. You see, we need to tell the world the truth of the kingdom of God. And in this kingdom, we know that it is only God who can change the life of men. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, hindi mo gugustuhin ibahagi ang isang bagay na hindi mo pa natitikman. Hindi mo itutulak sabihin sa tao, eto, totoo to, kung hindi mismo ikaw, naranasan mo ang katotohanan na yaon. Ang problema, kahit tanggihan mo ang katotohanan ay katotohanan. The Lord can never deny Himself. He will always be faithful to His words. Kung tatanggihan mo, God will always for sure faithful to punish those who go against Him. Pero if you accept Him, He is faithful to fulfill the promise of His unconditional love to you. Kapatid, huwag mong intayin ang bukas because tomorrow might not be yours. Maaring ito'y huli na. Kailan ka pa magpapagamit sa Diyos pag wala ka ng ngipin para maintindihan ang mga sinasabi mo? Kapag hindi mo na marinig sa mga tenga mo dahil bingi ka na para marinig mo pa ang mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kapag mahihina ng iyong mga tuhod para humayo ka at ipagsabi ang katotohanan, kailan ka susunod sa Panginoon Diyos? Ganun pa man sa mga nanghihina na, hindi ibig sabihin ay wala ka na ring halaga. Ito lang masasabi sa iyo. Ang lakas ng Diyos at ang kanyang biyaya ay nasa iyo din. Kung paanong pinagkakalob niya kanyang biyaya sa mga bata, pinagkakalob niya rin ito sa mga matatanda. Dahil sa Panginoon, hindi ang edad ang nagdi-define sa atin, kundi ang ating relationship kay Jesus Christ. He is our identity. He is our reason to live. For us to live is Christ, to die is gain. Walang issue ng edad.
Pero bago yan mangyari, talaga bang tinanggap mo na ang katotohanan si Jesus lamang, ang katotohanan, ang paraan, at ang buhay, at walang sino mang iba? Kung hindi pa, niyayaya kita ngayon, magpakumbaba at sabihin mo, Panginoong Hesus, I surrender my life to you. Jesus, you are the truth. And I accept the truth. I want to live the truth. And I want to pass the truth. Kung ikaw ang kapatid na kinakausap ng Diyos, will you please raise your hand? Taas mo lang kamay mo. Lord, ako po yun. Yes, yes. Huwag kang mahiya. Yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, nakita mo mga kamay na itong nagtaas. Hiningi ko po aming Ama to Lord God to open their hearts fully. Nang sa ganun ang katotohanan mo'y maging totoong-totoo sa kanila. That they will, Lord, by your grace, ito po'y kanilang i-apply na sila'y mabubuhay para sa iyo. Panginoon, maglilingkod para sa iyo. Panginoon, hihinga para sa iyo. Lahat ng kanilang buhay, buong buhay ay para sa iyo lamang. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, ang katotohanan mo ay pinagkaloob nyo ng iyong spirit of truth, ang iyong banal na spirito to empower us to apply your word in our lives, O God. Alam namin, hindi namin to kaya on our own. Ngunit sa kapangyarihan ninyo, ito po ay magagawa. Ito po ay magaganap dahil kayo totoo sa iyong salita. Kaya Panginoong Jesucristo, dahil kayo ang nabuhay na magmuli, Panginoon, mabuhay kayo sa amin. And allow us, Father God, to live only for you and for you alone. Thank you, Jesus. At sa bawat isa sa amin at sa bawat pamilyang aming nire-represent, I pray, O God, to help us prepare, Father God, the new generation with all these new trends happening. Thank you, Lord God, na kayo ang katotohanan kahit magbago-bago pa ang mga trends. Kayo ang katotohanan hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. At dahil sa katotohanan ito, hindi kami matitinag dahil kayo ang matibay naming pundasyon. Salamat po aming Ama. Panginoon, pagtibayin niyang bawat pamilyang ito at pahintulutan ninyo, Panginoon, kami po ay mabuhay sa katotohanan ninyo at maipasa ito sa maraming mga buhay nang sa ganun maranasan nila ang tamis at sarap at biyaya ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Marian Allende mula sa Elevate Youth Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Una sa lahat, Pastor Bong, Happy Youth Month po! Happy Youth Month din sa'yo, Marian. Yes, and praise God po sa inyong mensahe kanina. Kumusta naman po kayo? Okay naman. Good to know po. Ngayon po, simulan na po natin ang ating mga katanungan. Una na po, syempre, ang mga kabataan mahilig mag-advise. So, papaano po kaya natin malalaman kung ang ibinibigay nating advice or guidance sa ibang tao is from the Lord or from us? Yan. Siyempre, napakaliwanag ng sinabi ng Panginoon kay Timoteo. Sabi niya, be diligent to present yourself approved before God, di ba? Not to be ashamed, by rightly handling the word of truth. Alam mo, minsan nandiyan na yung word of God, no? But make sure na tama yung paggamit natin, tama yung pagbasa natin, na sa gayon magabayan yung mga tao ayon sa katotohanan ng Diyos. Kasi kung opinion lang natin yon, siyempre subject yun sa maraming bagay na katanungan at maaring hindi yun magiging matibay na pundasyon. Kundi kailangan ayon yun sa sinasabi talaga ni Jesus. Hindi yung ina-assume natin ano sinasabi ni Jesus, kundi ano talaga yung sinabi ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, if you hear my words and apply them, you are like a wise man who builds his house upon the rock. Kaya dumating man yung bagyo, yung bahay matibay pa din. So ganun din ang buhay natin. So when you give our advice, make sure it's according to the word of God at tama yung paggagamit ng word of God. Kasi minsan binagamit yung word pero hindi naman ayon sa konteksto. Kaya make sure na tama yon. And of course, led by the Holy Spirit para hindi yung motive mo, hindi masama, hindi. Kasi minsan mag-a-advise ka, word of God, pero may ulterior motive, no? Make sure na walang ganon. Kasi siyempre, si Lord alam niya yung ating puso. Kaya allow yourself to speak with the power of the Holy Spirit.
Amen. Sticking to the Word of God, yun naman po sa pangalawang katanungan. For sure, marami pong nakaka-relate dito. Pwede pa rin po ba ako mag-share ng truth kahit na nagsistruggle ako or madalas akong mag-fall sa sin? Alam niyo, ang katotohanan, hindi dependent yan sa atin. Hindi dependent sa ating lakad, hindi dependent sa ating katapatan. Truth yan eh. Truth will never change. Yan ay universal kahit saan. Minsan nasasabi mo isang katotohanan na maging ikaw, nagigilty ka dahil hindi ka lumalakad ayon doon. At alam mo rin yung consequence ng hindi mo paglakad sa katotohanan. Kaya nga, kunyari pag sinabi natin, Jesus is the way, the truth, and the life, totoo yun. Hindi mo pwede magawin yan. Kahit hindi ka lumalakad sa Diyos, yun ay katotohanan ng sinabi mo. Di ba? Kaya, kung gusto mo lang ma-enjoy talaga yung katotohanan na yun, make sure you follow the Lord. You follow the truth. Okay? But, hindi yan dependent sa'yo. Pero Marian, gusto ko lang balansehin ito ha. Kaya, kung alam mo yung katotohanan, para lalo ka maging credible, siyempre, ilakad mo yung katotohanan. Di ba? Yun ang importante. Kaya, bagamat ang katotohanan hindi dependent sa'yo, kailangan pa rin, ikaw naman bilang mensahero ng katotohanan, ay lumakad ka sa katotohanan. Ayan, hindi dependent sa atin. Ngayon naman po, para sa ikatlong katanungan, papaano ko po isi-share yung truth sa mga taong nagawan ko na ng mali dati na hanggang ngayon, masama pa rin yung tingin sa akin? Paano ko po sasabihin sa kanila na ako ay bagong nilalang na? Ayan, siguro, kung gusto mong malaman lang na ikay bago na lang, unang-una humingi ka ng tawad. Kasi baka marami, kaya naman sila galit pa sa'yo, hindi mo naman inaako yung responsibilidad ng iyong pagkakamali. Ngayon, kung humingi ka naman ng tawad, kung mayroong kaakibat yun na dapat na aksyon, gawin mo rin. Sabi niya, let there be, show the fruit of your repentance, di ba? Kung may utang ka, magbayad ka, di ba? Kung hindi naman, bigyan mo sila ng pag-asang magbabayad ka. Pasalamat ka na lang sa Diyos. Pag sinabi lang, hindi, nakalimutan mo na yan. Yun, malaking bagay yun. So, ibig sabihin, humingi ka ng tawad, gawin mo yung nararapat gawin, kung talagang para maniwala silang totoo ka nga. Di ba? Kunyari, kung iniwan mo yung asawa mo at pwede ka pa naman bumalik, edi bumalik ka na. Ayusin mo na yung buhay mo. Pakita mo yung bunga ng iyong ugnayan kay Jesus Christ. Amen. Praise God po sa inyong mga kasagutan, Pastor Bong. At ngayong buwan ng Oktubre po, ang Elevate at Next Gen ay nagdiriwang ng Youth Month. Nasa puso ng ating simbahan ang pag-empower sa kabataan through the Next Gen Kids Ministry at Elevate Youth Ministry. You can make an impact, be part of this movement of building a Christ-driven young generation dahil you're only young ones. So kahit nasa anong generation ka man, step out in faith and make an impact and empower the youth today. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless po!